Guys, amazing morning. Yan, thank you, Mentor Remark, no? So, my name is Marivic Ducosin from Puerto Princesa, Palawan. And right now, ayan, dati po tayong OFW, 16 years sa Taiwan. And sabi ko dati, kasi bago ako naging OFW, marami po tayong pinasukang trabaho dito sa Pilipinas. Kaya po tayo ng ibang bansa, dahil po sa liit ng sahod dito sa Pilipinas, iba't ibang work din, kahit anong trabaho, pinasok ko po para lang kumita ng pera. Dahil nga po is, mahirap lang kami. As in, mahirap. As in. As in talaga. Walo kaming magkakapatid. Wala na yung parents, yung mga parents ko, no? So, and then walo kaming magkakapatid. Naisip ko lang na para idaos kami sa kahirapan is mga ibang bansa. Kasi yun po yung nakikita ko ng mga kapitbahay namin, no? Na yumaman dahil sa pangingibang bansa. Which is, ayan, ng ibang bansa tayo. OFW tayo sa Taiwan. So, sa akin, walang mahirap-mahirap, walang lungkot-lungkot, walang pagod-pagod, no? Kahit nahihirapan, na-stress, napapagod, no? Kahit mag-work ka ng hanggang maghapon, 24 hours, hindi po ako sumuko. Kasi, ang goal ko, makatulong, makaahon sa kahirapan, no? And 16 years po tayo. So, and thank you Lord, pa-type ng thank you Lord kasi 16 years, dapat 14 years lang po yung pwede nating itagal sa Taiwan. Umabot tayo 16 years, sa tatlong alaga ko po, namatay, nag-a-adjust po kasi yung oras, no? Another new contract, kapag namatayan tayo ng alaga. Tatlo po yung namatay na alaga ko, no? Hindi ko sila pinatay because of health. Sa ibang bansa, umaabot ng 80 to 90 yung mga matatanda kasi ano sila health, ano sila conscious sa pagkain, no? More on gulay sila. Maraming karne, gulay, isda, pero limited sila sa rice. More on ano sila, ulam. Doon yung kinakain nila sa ibang bansa, na? And 16 years, tinapos ni Lord yon. Pinauwi niya ako. Sabi niya, Maribik, huwag ka na. Dapat gagawan pa ng paraan ng amo ko. Papakasal ako, babayaran nila. Pero hindi na po umaabot yung oras. Kasi kailangan mag-exit na ako sa Pilipinas, wala nang oras doon sa Taiwan, no? Sabi ko, okay, uwi na po ako, wala na po tayong ano. And then, thank you Lord, no? So, ayan, may angel mentor, no? My partner OFW sa Taiwan, 20 years naman, mas nauna siya sa akin, no? And na-invite kami dito through products. May acid reflux siya, 10 years. Ako naman po, pag edad ko ng 40, diabetes na po ako, high cholesterol, dysmenorrhea, yun yung stress sa akin, big deal. No, mabigat siya. Kung hindi ko nakakayanan, kung mahina yung faith ko, no, pwede akong bumigay. Nakatulad sa family ko, three family ko po yung na-depressed. No? And muntik na ako, no? Pero because of faith kay Lord, nilabanan natin yon. No? Nakakatakot. Yung depression, yung iniisip mo, may sakit ka na wala ka namang sakit. And then yung mamamatay ka na hindi ka naman mamamatay, wala kang sakit. Yun kasi yung isa sa pinakamabigat natin kapag tayo nadidepress, no? Kamatayan na laging nasa isip natin. And no, nung nag-start kami, ako wala kaming ano idea sa business, no? Sabi ko, bakit hindi ko subukan? Nung nakita ko maganda yung product, nandito na po ako sa Pilipinas, sa Palawan po, no? Pandemic at the time, no? Minember lang ako ng, ano ko, ng partner ko. Sabi ko, sige, go. Wala naman eh. Kasi ako naman, all the time, go nang go, kahit ano yan. Wala po tayong, kumbaga, hindi, ayoko yan, baka pangit yan, networking yan, no? Wala, no? Basta tayo, pag may opportunity, ginagrab natin, nagre-rest tayo. Yun yung kagandahan, no? Kaya gawin din natin to. Kaya kasi hindi naman po tayo magsisisi sa mga mangyayari. Subukan lang natin. And ito po, di mo kaya yan, asa ka pa, totoo to. Family, no, relatives natin, dito talaga yung nagila sa akin pababa. Ako, pilit ko silang inaangat, tinutulungan. OFW ako, wala akong naipon. Guys, 16 years, lahat tulong po sa kanila. Sabi ko, malakas pa naman ako, may oras pa ako eh. Sabi ko, at the age of 40, no? Sabi ko, may oras pa ako, makakapag-ipon pa ako. Ibigay ko yung last na kontrata ko, which is
ang masakit, hindi na po ako nakabalik ng Taiwan. Sabi ko, last na to, iipunin ko na to para sa sarili ko. No? Pero masakit, tinulong ko lahat sa kanila, kuya, kapatid ko, no? Padala ko, sige, magnegosyo kayo dyan. Pero wala akong nakitang negosyo pag uwi ko ng Pilipinas. No? Ang masakit, no? Walang tumulong sa akin nung ako'y nawala na. Parang, ako pa nga yung, ano no? Yung nilayuan nila, no? Ang hirap, no? Yung lahat binigay mo sa kanila, pero ikaw, nung kailangan mo sila, walang tumulong sa'yo. Pero dyan ako, nag-isip, kaya ako nag-decide, pero sabi ko, hindi ako papayag na dahil sa kanila, hihilain pa rin nila ako pababa. Kaya nag-decide ako pumunta ng Manila, no? Pero tuloy pa rin yung pangarap na gusto kong makuha. Kaya nag-decide ako ng Manila, which is ito po yung mga nagbungad sa akin dito. And Team First Class, kilala niyo po yan. Di ba? Malupit mentor, Diamond Mentor, Jonathan and Marisol Capili, and Team Kings, no? Mentor Jancy and Mentor Karen, Diamond Mentor na rin, no? So, very supportive tong mga mentors. Matyaga talaga yan, no? And, of course, Team Dragon, Mentor Harleen, kilala niyo yan, malupit, no? Kaya tayo naging malupit dyan because dahil sa kanya. No? And sila po yung nagtyaga sa akin dito sa negosyo, Mentor Harleen, Mentor Mike. Wala pa akong idea, hindi ako magaling, magsalita, kumausap, mahiyain din ako, no? And at the same time, talagang ang hirap. Paulit-ulit nilang tinuturo ito sa akin. Pero dahil matyaga din ako talagang makinig, inaaral ko rin kahit hindi ako magaling. Talagang yes, mentor ako. Yes, mens. Mens, tama ba yung ginawa ko? Tama ba yung mga sinasabi ko? Tama ba yung mga approach ko? Kahit hindi, tinatanong ko. Mens, o baguhin mo to. Ayusin mo to. Okay, mens. Doon ang kagandahan. Kasi ako, nagkukusa ako, mens. Ano ba yung maganda doon sa ginawa ko kanina? May mali ba? Pag nagpe-present ako, pag nag-approach ako, kinokorek niya. Pag nag-video ako, mens. Alam niyo, pag may kausap ako sa phone, umiiwas ako sa kanila. Lumalabas ako ng bahay, doon ako kumakausap. Takot akong papakinggan kung mali yung ginagawa ko. And then the time, no, sabi ko, mens, so, di natuto natin yung negosyo. Wala na. Kahit kausap ko dyan si mentor, kaharap ko na yan, natutunan ko yung business sa paulit-ulit na ginagawa. Doon po ako gumaling. At yes, mentor ako, inaaral ko talaga. Ito ang kagandahan sa akin, guys, no? Kahit hindi sabihin ng mentor, mag-training ka, mag-alas 8 ka na, gising ka na, may kusa ako. May kusang palo na no need. Aralin negosyo, gawin mo to, maglabas ka, mag-prospect ka, mag-malayers ka. No need, may kusa ako. Kasi para sa akin yun yung ginagawa ko. Di ba? Tinuruan niya ako minsan, pangalawa, pangatlo. Pag minsan hindi ko alam, paano na nga to? Paano na nga ito, mens, yung laptop? No? Nanalo tayo ng laptop, hindi natin alam gawin. Kailangan nating aralin, no? So, ganun talaga, guys, dito sa negosyo, lahat tayo pare-parihas. Wala tayong alam sa negosyo. Mahina man yung mindset natin, mahina man yung isip natin, pero may sipag, galing, diskarte ka. Wala sa talino, sa galing. Diskarte kung paano mo gagawin yung negosyo. And dito naturuan tayo 1 year siguro, no? Hindi na rin mahirap 1 year na inaral natin yung business paulit-ulit kasama natin yung mga mentors natin, no? Paulit-ulit, kahit Ate Maribik, no? Minsan napapagalitan ka na dahil sa kulit mo, sa hirap mong turuan, pero matyaga nga sila, duplicated. Ano naman yung resulta na mayroon ako sa pagtuturo, pagtsatsaga nila sa akin, no? And yan guys, no, nagpapadala tayo sa LBC halos everyday na. No, kumikita tayo 60, 50, 70 boxes a month, no? And nakakabenta tayo through ads. And hindi lang sa ads, sa labas. No? And dito, no, talagang ito talaga yung ano ko, yung aking strategy sa labas. Pag nakita kita, nakatabi lang kita, yari ka sa akin, aggressive ako dito. Kaya mga mentors, ito yung tatandaan nyo, maging aggressive ka. Itong tao na to, na-invite na to, nabibilihan na ito ng isa sa mga mentor na kasama namin sa bahay. No, yan. Pero hindi niya na-explain yung business. Ako kasi pag nakausap ko na yan, the day, the time, hindi ko napapalampasin yan. Kakausapin ko na yan. No, rapport na ako yan. Kwentuhan ko na yan bago ko lalatagan ng negosyo. So yun ang kagandahan sa akin.
Yung dating mahiyain ako dito sa aking worldwide, lagi kong iniisip, wala na tong hiya-hiya. Inalis ko na lahat ng hiya ko, yung takot ko, confident ako, kahit ma-reject ako, okay lang yun. Hindi naman ako nawalan eh. Sila yung nawalan eh. Sabi ko, sayang. No? Lalo na mahilig akong mag-approach sa mga taong mahihirap na kailangan kumita. Kulang ang sahod, kailangan ng negosyo, kailangan ng pera, no? Kasi ang mayaman, makuha mo yan. True products na yan eh. Help ng family eh. Depende na lang pag ginawa nila yung negosyo, pag may pera. Kailangan talaga natin, yung maliit ang sahod, at the same time, kulang yung sinasahod, yung oras, ubos sa pagtatrabaho, which is gano'n lang yung cycle ng buhay, no? And, ayan guys, last December, no? I am worldwide nag-offer ng promo, no? December, no? Hakot, pay-in tayo, Jade, Platinum, Gold, no? Back to back just for you tayo dyan. And ayan, no, guys, 4 na buwan na sahod ko sa ibang bansa, dito 1 buwan ko na lang. Yan nga eh, 3 weeks, ay 1 week income, no? 3 months sahod ko sa Taiwan. Dito 1 linggo na lang, no? 1 buwan, no? Nating sahod, no? And ito guys, last December, grabe sabi ko, kaya ko kaya magpa-pay-in ng Jade, Platinum, and Gold, no? More than just for you gold pa nga yung napapay-in ko yan noong December. So, syempre, hindi ako hindi madali, pero sabi nga, kaya mo pala. No? Yan, back to back, just for you, Jade, Platinum, no? Halos kalahating milyon guys yung kinita natin last December. No? December promo natin, no? Kumita tayo, saya ng December. Kaya namigay ako ng pamasko doon sa amin, umuwi ako. No? And ayan, every week kumikita tayo 9,000, 20,000. Weekly na po yan yung income natin. In 1 year, 2 years ako sa worldwide. Pumunta ako dito, ang income ko is 31,000, 10 directs. Right now, 250 plus direct na po tayo. And 1.5 million na po yung kinita natin. So, mabilis. Pag mabilis ka, gawin mo yung negosyo, hatawin mo talaga, mabilis din yung income, no? Weekly, no? And last September, no, income natin 83,000 1 week, ay 3 weeks, no? 54, 12, 17. Ang Give Me 5 sa akin, every month ko na yan nakukuha. No? Ang aking Give Me 5, 14 times, gold 5 times, no? Ang platinum 1 time, jade 1 time. So, coming na naman tayo, no? Siyempre, ano lang, lagi lang tayong positive talaga dito na gagawin. And ito na yung guys, yung mga leader natin. So, hindi pa nakalagay yung iba dyan, no, na tinutulungan natin. Ito from Manila, yung sa left side. Right side natin from uh, Laguna, no? Yung ibang mga business partner natin, iba't ibang lugar, no? Nakakabunot at nakakabunot ka. Talagang dito is numbers game. Hindi ka susuko sa ads, no? Talagang i-risk mo yan, gawin mo yan, and simulan mo yan kung hindi ka pa nag-a-ads. And ito, no? Nare-recognize tayo, no? Last December, no? Top 1, leader ko top 2, top ano tayo, no? Hindi pa nalagay dyan yung iba, no? So every month, nakakasama tayo, nare-recognize tayo sa MVP, no? First class, top 3, no? Sa lahat ng buong team, and Team Kings top 2, Mentor Harleen top 1, no? And ito, buong I Am Worldwide, no? Can imagine, sabi ko, hindi ko akalain, no? Na isa tayo sa marirecognize buong I Am Worldwide, yun, no? Ngayong, no, last, no, natin na event, October anniversary, top 8 tayo wholesale, no? Sabi ko, maraming magagaling, malulupit, no? Isa tayo sa na-awardan. Yan, first class, no? Team, ano, no? Hindi ko nalagay dyan yung first class, no? And pagpunta ko po dito ng Manila, in 3 months, naging sapphire po ako kaagad. Because of my family, no, na hindi nag-join kaagad. Nung nandun ako sa Pilipinas, sabi ko nga, income ko dito, 31,000, no? Mga napa-join ko doon, negative pa lahat ng mga tao doon. Nung dumating po ako dito, may mga member na ako sa Palawan, sa akin pa rin nag-join. No, yung kasama ko teacher ng pampinsang ko na is right now na hundreds na rin yung kinita niya, no? Just back to back just for you. Nag 8 gold po sila ng family no nandito ako. No, sila po yung nagpa-sapphire sa akin, no? Buong family, no? Na teacher, tapos asundalo, yung asawa niya at kapatid niya. Talagang minember nila dito, no? Part-time pa rin nilang ginagawa yung negosyo. And no, right now 1.5 na tayo, no? And
Ito, no, OFW ka sa Taiwan, pero hindi mo nagawang mag-travel doon na kahit man lang makapasyal ng isang araw. Hindi ko po nagawa. MVP, nagpa-incentive, Mentor Harleen, pa-incentive, lagi lang po tayo nagre-risk, nag-hit, no? Hinihit natin, lagi kain sa labas, no? Lagi kong na-hit kay Mentor Harleen, ilang RQB, sige men, shopping, no? Sige, hit natin yan. Lagi niya akong kasama, eat all you can, lagi, no? Pahit siya sa Taiwan, no? MVP, hit men, men, sige. Next, abangan natin yung susunod na mga i-hit natin, no? And ito, first car, 16 years po ako sa Taiwan. Never ko nakabili kahit motor, no? Kahit isang gulong ng motor, hindi po ako nakabili. Ang sahod ko, kaya ko naman bumili ng motor eh. Sa isang taon, kaya kong bumili, pero hindi po ako. Lagi kong iniisip, yung maiahon sila kahirapan. Nakapagpatay po kami ng bahay, pero hindi rin naman napunta sa akin sa mga pamangkin ko. Kasi dalawa kami ng ate kong pinagtulungan yan, no? And kahit motor, wala. No, sasakyan, wala rin. Pero doing I Am Worldwide, 1 year and 6 months ako po, na ginawa ko po yung I Am Worldwide. No, nabili po natin yung brand new car natin na Avanza, no? And ito, mga tips ko sa inyo, syempre, una, si Lord. Wala naman tayo kung wala ako dito, wala ako sa harap nyo kung wala si Lord. Kasi siya po yung unang, di ba, nating takbuhan. Kasi dumaan tayo sa mga struggle, sa hirap sa buhay. Kailangan na natin kasama si Lord. Kasi kung hindi mo malalabanan lahat ng pagsubok, ng hirap, no, stress, no, depression, hindi natin kasama si Lord, hindi tayo makakarating sa situation natin ngayon. And everyday, consistent mo gagawin yung negosyo. Talagang everyday, no? Pagising pa lang sa umaga, pag thank you Lord ka na, iisip ka na kung ano yung gagawin mo. Ano yung gagawin mo today? Kailangan mo maagang mong gumising, no? Kailangan lalo pag nagsisimula tayo dito sa negosyo, kailangan mo maagang gumising. Kasi hindi pa naman tayo millionaire para tanghali na tayo gumising, maging passive income, no? Kailangan action muna tayo. In 1 year, 2 years, 3 years, no? 2 years tayo na ginagawa natin to action, 3 years, 4 year, 5 years, passive income tayo. Katulad na ng Mentor Ikay, sabi ko, ginugol ko din yung 1 year, no? Na 1 month income, 1 million, no? Na dito mangyari din sa akin, lahat ng pwede mong gawin sa family mo, magagawa mo talaga. Yung travel, lahat ng gusto mo, shopping, lahat ng gusto mong gawin in 5 years, no? Na consistent na ginagawa mo, yung passive income na, yung darating sa atin, no? Be patient. Kailangan to natin. Habaan mo kung ang patient mo nandito pa lang sa Manila, pa-abroadin mo. Kasi ako yun. No? Kahit ano, mahirapan ako yung patient sa mga tao, client. Di ba? Ang dami natin na-encounter. May makulit, may pasaway, may maldita, may dominante, lahat. Kaya maaral mo yung DIS. DIS na, di ba? Natin na course na ng mga taong nakakasalamuha natin dito sa negosyo. Kasi pag ito mahaba yung patient mo, kahit makulit yung alaga mo, yung DR mo, no? Tsatsagain mo eh. Tsatsagain mo talaga. Kailan matyaga ka. Patient ka. Hindi ka magagalit, kahit makukulit yan, kahit utusan ka, no? Kasi darating naman talaga yung time, yung mga makukulit mong leader na yan, be-benefit sa'yo. Tiyagain mo lang talaga silang turuan. Kailan mabait ka. Ang goal mo dito, sa mga clients na napapajoin mo, yung heart mo, makuha nila. Kasi once na tulungan mo yan, tita, tita, tito, yung tulong. Na once na tulungan mo yan, mapagaling mo yan, nararamdaman ng client kasi, hindi pera yung habol natin sa kanila. Once na natulungan mo ba isang client, bibili ba yan, babalik sa'yo, magpapamember ba yan, magjo-join ba yan, gagawin yung negosyo? Yes, gagawin. Hindi man siya, matandaan na siya, which is health lang siya, may tao rin yung matutulungan kahit papaano eh. May marirefer din yan eh. Alam niyo, ang daming na-encounter ko guys. Ito, talaga hindi ko akalain, no? Ang dami. May kakilala, kapitbahay, member na, no? Bakit sa akin nag-join? No? Pwede naman siya doon eh. Saka mag-anak mag-join eh. Kakilala na yun eh. Pero bakit sa akin nag-join? Naramdaman kasi nila guys, yung tulong, yung heart ko, na itong tao na to yung tutulong sa amin. Alam mo yung ako, kahit na hindi pa man niya nag-member, tita, kumusta si tita? Kumusta siya? Uminom ba ng barley? Kumusta yung health niya?
Kasi hindi lang naman dito guys, napa-member mo na, bahala na sila system eh. Di ba? Kailangan kumustahin natin, kumusta yung pag-inom ng barley, kumusta na si tita, kumusta na yung health niya, kumusta yung effect ng barley, babalik at babalikan mo yan kahit user lang yan. Feel nila yun. Ramdam nila yun. Alam mo ba yun din yung mga taong lahat lagi kong nakakausap na member ko, sino si Maribik Lucusin. Mabait. Yun lang guys, mabait ka. Yun lang pinaka-importante, mabait ka. Alam mo yung mga leaders ko, mababait, tsaka makukulit. Pag nagsama-sama kaming lahat, hindi ka na makasingit kasi po ako. Makulit ako, makwento, yun yun. Isa ka pag sa makwento ka, kahit hindi pa yan member, nag inquire pa lang sa'yo, nakausap mo na, nakuha mo, nahuli mo yung loob niya, sa'yo at sa'yo mag-join yan. Kahit hindi pa siya ready mag-join. Sa'yo at mag-join. Magugulat ka na lang. Magpi-PM sa'yo, Marvick, mag-join na ako. Nakakakwentuhan ko sila guys, kahit hindi pa sila member. Pinaka-importante kasi yun, yung build communication. Paano mo mahuli yung ugali ng isang client? Sa communication na yun. Wait lang guys ha. Paano matuloy isipon ko, napapaluha kasi ako. No? Ah, na isa yon sa pinakamalaking points na nakukuha ko. Paano ko nabibuild, nakukuha. Imagine guys, meron akong bago, no? Na client walk-in last Saturday. Gold package, dapat jade yun eh. Kumbaga, ano eh, wala eh, kasi na-turn off, no? Pero na-explain ko naman kung bakit, no? Na-explain ko. So, jade package, no? From Parañaque, nakatira sa sa fourth state, no? Mayaman, Amerikanong asawa, pinuntahan namin at the time. So, syempre, kinaibigan ko muna. Sabi ko, sis, pupuntahan ka namin, no? Pagdating ni mentor, pagpunta namin doon, grabe. Kwento siya ng buhay niya. Talagang asin mayaman, no? Yung asawa niya kasi is kilala, mayaman, sa ibang bansa, nakatira sa kilala, sa mga artista, no? Yung bahay nila, yung asawa niya. And, syempre, kinaibigan ko, ang diskarte kasi doon, pumunta kami doon para hindi latagan ng negosyo, is to, kasi paano natin to makukuha as, di ba? Kailangan natin ng communication, no? Banding kami. Sinundo namin yung anak niya sa isang sikat na school, mga kasama niya doon, international school, and sasakyan niya Mercedes, service ng anak niya, no? Mercedes-Benz, no? 6.5 million sa anak niya lang yon. No, grabe. Sabi ko, nakuha namin ang loob niya kaagad. Yon. And syempre, plan ng business, no? Isa sa magiging, hindi niya kailangan yung negosyo. Hindi niya kailangan kasi may pera, mayaman. Alam mo yung purpose niya dito is family, relatives. Kaya ay Tuesday pala, Saturday. Mentor Ikay ha, itong favor ko sa'yo kasi may nurse silang magme-member, dalawa. Hihingin ko rin yung kahit saglit lang yung oras mo. To makapag-share. Thank you so much, no? Sa next Saturday, pupunta yung nurse na yun. And yan, mapapakilala din kita. And yun, grabe guys, no? Yung pinagpipray mo, hindi mo pinagpipray. Yung maraming tao, maraming leader na isa sa gagawin yung negosyo. Leader, wala akong, alam mo yung pinagpray ko bago ako pumunta doon, Lord, kayo nang bahala sa kanya. Kung ano yung binigay niyo sa akin, siya, ikaw po yung magturo sa kanya para kung ano yung isip niya, gagawin yung negosyo. Sabi niya kasi, gold package lang ako, personal use lang yon. So, pero na-explain namin yung negosyo. Nagpatok siya. Nagpakausap na pagkausap. Inuna niya yung family niya. Kaya willing niya na tulungan yung family niya. I-member lahat ng family niya. Yun yung nasa isip niya. No? And, ayan, no? Labas palagi. No? Huwag tayong nasa bahay lang. Hindi ako nabubuhay na nasa bahay lang. Ang goal ko, paglabas ko, mindset ko kaagad, humanap ng kausap, humanap ng client na matutulungan. Isa guys, no? Di ba kami nag-expansion? Kahit nasa CR.
Wala akong pinapalampas. One time sa Cavite kami, no? Isang, ano ba yun? Coronel yung asawa niya. Isang merang sa Armed Forces of the Philippines, Quezon City, no? Paglabas niya ng CR, approach ka agad ako. Tita, hello po. Siyempre, guys, kailangan ito confident ka, nakangiti palagi. Si Claire, nakasimangot yung ngitian mo, kuha mo kagad yan. Kailangan lagi tayo nakangiti. Hindi ka man ngayon palang ngiti, practice mo na yan. Yung lagi ka nakangiti, malayo pa kahit sino ngingitian mo kahit hindi ngingiti sa'yo. Isa yan sa asset, guys. No? Kung hindi ka ngayon, yung lagi kang tahimik, no? Lahat ng mga attitude natin, di ba? Pinag-aaralan dito, baguhin natin, ngiti lagi, no? Isa yun sa isang asset natin dito, no? Na paglabas niya sa CR, approach ka agad, may dalang flyers, kailangan everyday, may dala kang bala, no? Bala, yung balak dito, bala yan. May dala kang ballpen, notebook, no? Ah, bond paper, brochure, flyers, no? Dala-dala mo palagi sa bagyan. Ako, wala akong dala, katulad kumain kami sa labas ng Harley, no? Wala akong dalang flyers, naiwan ko sa office. Sabi ko, sayang. Ang dami kong prospect. Lagi yung lagi ko. Kailangan check ko yan. May dala sa bag. Pag naubusan, bili ulit. Saglit lang sa akin yan. Wala pa isang buwan, 2 buwan. Ubusan ko ng flyer sa akin. No, magugulat ka na lang. Maribig ako yung nabigyan mo sa LBC. Mag-join ako. Kailangan ko nito. Kailangan ng nanay ko. May diabetes siya. Yung sister ko may cancer. No? Aggressive palagi. Kahit may mga kasama ka dyan. Kausapin mo. Huwag kang mahihiya. Aggressive palagi. May dala ka lagi. Magugulat na lang ako magme-message sa akin. Ay, Maribik, ako kasi yung binigyan mo ng flyer sa LBC. Ako yung nakausap mo sa SM. Ako yung nakausap mo sa bus. No, na pinadalhan mo na, ay binigyan mo ng flyers. Kasi yung nanay ko may ganitong sakit eh. May diabetes siya. Gusto namin itry yung barley. Guys, huwag kang manghihinayang sa 250 na gagawin mong balayan. Kasi makakakuha at makakakuha ka talaga ng taong mapapajoin mo dito. And, ayan nga, aggressive tayo. Positive palagi. No? Positive lahat sa lahat ng bagay. Kahit nahirapan ka, nahirapan din ako kung ano yung mga mentors, di ba? Nahirapan sa una, ang hirap, no? Pero hindi sila sumuko. Huwag ka rin susuko. Mahirapan ka, nasa process ka na. Sabi ko dati, stress ako palagi kasi ang daming may utang sa akin, na-scam ako. No? Lagi kong iniisip yung utang sa akin, paano sila makabayad, sinisingil ko, no? Hindi naman, talaga wala ka na magagawa doon, hindi na talaga masisigil. Sabi ko, iwanan ko to yung stress na to. Umuwi ako ng Palawan, sabi ko, singilin ko yung mga utang doon sa akin. Sabi ko, pero wala po ako nasingil. Ginawa ko, na-stress na ako, wala ng pera, no? Sabi ko, Mens, kay Mentor Harleen, Mentor Jancy, Mens, dito lang muna ako sa Palawan. Sabi niya, kinausap ako. Sabi niya, Mens, Mentor Jancy. Sabi niya, Mens, wala ka dyan. Babalik ka na naman ulit sa comfort zone mo. Gagawin mo na naman lahat ng gusto mo. So, napaisip ako, ginawa ko, tama nga naman, no? Ginawa ko, nalis ko yung stress, nag-church ako, no? Nilabas ko lahat nung iniyak ko pa, no? Pumasok ako sa church, iniyak ko lahat, no? Nilabas ko yung, sabi ko. And then sabi ko, mens, flight na ako bukas. Bili akong ticket, malang ticket, 5,000, no? Kasi yun eh, January, no? Balik ako. Pagbalik ko, nabunot ako sa raffle. No? Binigyan tayo ng MacBook, no? Pamangkin ko yun. Pero dahil member na siya, syempre pamangkin ko, hindi naman niya kailangan to. Mas kailangan ko to, no? Pamangkin ko, 1 ticket lang binili ko sa kanya. Isang MacBook po yung binigay sa akin kapalit, no? Sabi ko, sa lahat ng mga nang-scam sa akin, MacBook, 75,000. Sobra pa yung binigay sa akin, no? And, ayan, no? Always tayo magre-risk, no? Lalo na itong ads ko, no? Ni-risk ko talaga siya. Lagi akong risk. Laban. Laging no? Susugal tayo talaga. No, wag kang matakot maglabas ng puhunan sa ads. Wag kang matakot na maglabas. Wag kang matakot na gawin. Kasi yung ibabalik sa'yo, sobra-sobra naman eh. Imagine, no? Yung siguro ginastos ko sa ads is nasa siguro 400,000. Pero yung binalik sa akin, sobra pa 1 million eh. 1.4, di ba? 31,000 lang na may income ko. 1.5 na ako. So magkano yung binigay sa akin? Noong nandito na ako sa Manila, 1.3 o 1.4. No? Yung binigay sa akin ng ads. Lahat naman ng leader ko dito, hindi ko kakilala eh. Sa ads lahat. Yung pinsan ko lang pala.
Yung iba naman kasi, no, na dito nakabuno talaga ako, kapitbahay namin. No, hindi ko kakilala. Nag ano siya, Pasig. Nag ano siya na Pasig ang inano niya, sinearch niya sa page. Ako yung lumabas. On the spot. Gold package. No? Kapitbahay namin. No? So, ayun. No? Kailangan kaibigan. Lagi kong pinupuntahan. No? Sama dyan. Kausap. No? Kailangan talaga kaibiganin mo yung mga direct mo. Banding talaga sila. No, 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 banding natin sila. Yung mga leaders natin talagang makukuha mo yung loob, no? Talaga parang sama-sama ka, sabi ko nga sa inyo, kung mababait sila, no? Na, madalang yung nakita ko na talagang hindi rin sumunod sa akin, no? Na, although mayroon, pero talaga pag mabait ka, mabait din leader sa'yo. Maingay ka, maingay talaga sila mostly. Lahat ng mga leader ko. Nakakatuwa, pero, no? Pag nagsama-sama ka, sabi ni Mentor Harlene, aroy, nako, yung mga leader talaga na Ate Maribik, talagang kung sino ka, yun din yung susundan sa'yo. No? Pero syempre, nakapin naman nila yung maging mabait, yung malupit na always din may papiin, halos everyday. No? Minsan, apat na napapapiin natin, no? Dalawa everyday, isa-isa. Ngayon nga, anong date na ngayon? Ang pay natin nasa 15 na, no, guys? Gold, silver, tatlong silver, copper, gold. Yung mga pay natin na nakukuha. No? Yun nga yung gold natin na bagong leader na binibuild ngayon, no? Abangan natin yun sa sabog, no? Kaya excited every day na gagawin mo yung negosyo. Lagi kang excited. Pagising mo pa lang, no? Walang pagod-pagod, walang hirap-hirap. Lahat, simula sa bahay, maliit na bagay, kailangan alam mo nang gawin yan. Hindi ka na kailangan pukpukin, paluin ni mentor Ikay, kung may mga leaders na kayo, no? Na kailangan mo na talaga sa sarili mo. Ikaw ang una na gagawin ito. Maliit na bagay, nasa bahay ka lang, lahat ng bagay, no? Pag may nakita ka, gawin mo na. Kasi doon ka magsisimula mag-grow. Kasi sa maliit na bagay, hindi mong gawin, paano pa yung pagyaman? Paano mo magagawa? Di ba? Maliit lang na bagay, isang bagay lang na hindi mo ha, gamit nyo sa bahay, magkakasama kayo sa hub, no? Na hindi mo nagawa, naiinis ka sa mentor mo, ang tamad nito, no? Na hindi mo gawin mo na. Kasi wag mo hayaan mo siya, kasi iba siya, ikaw yung sa iyo magsisimula. Maliit na bagay, alam mo nang gawin, hindi mo na kailangan pagsabihan. Paano pa yung malaki? No? Kasi doon nag-start yun sa maliit eh. Sa sarili mo, paano mo magawa lahat ng alam mo na ikabubuti mo, ikabibilis, ikagrow mo, gawin mo sa sarili mo. Kasi yun din naman yung mangyayari sa'yo. Mabilis ang resulta. Pag ikaw mismo, mabilis. Kaya laging bilisan natin dito kasi sa mga bata dito, sa katulad ko 50 kasi binibilisan ko. Kailangan goal ko 10 years from now. Ano, passive income na tayo. Yung relaxation na lang. Kasi 60 na ako noon eh. Kailangan yun. Kasi 20 years, hindi ko alam kung buhay pa ako, di ba? Isang mga bata dito, napakaswerte nyo. Kasi mahaba pa yung oras nyo, pero wag nyo sayangin yung oras. Oras is very important sa mga bata. Maibibigay nyo kung buhay pa yung parents nyo. Ako hindi ko na nakita, pero alam ko, nandyan sila. Naiyak. No? Pero yung legacy na iniiwanan ko sa mga taong matutulungan ko dito, na kahit kunin ako ni Lord anytime, di ba? Pag at the age of 60, yung mga pamangkin ko sa kanila to eh. Yung legacy na iiwanan ko sa taong matutulungan ko, masaya ako. Kasi, di ba, asarap. No, na dito sa I Am Worldwide kasi, talagang marami, mababago ang buhay. Yun ang goal ko. Tsaka tumulong sa mga taong mahirap. Kaya lagi ang goal ko, target ko mahirap na tulungan. May kasama ako dito ngayon, no? Masipag, sobrang hirap, no? Pero wala siyang pera. Pero sabi niya, pag alis niya, OFW, ang dami naming target na tao. May anak to. Pero alam mo, masipag, parehas kami. Kaya magme-membership, pag alis niya, no, ang dami namin, mga OFW ang target namin. 15 na rin siya, pero may mga anak siya. Bata pa, 18, no? Isa sa magiging leader namin yung next. Makukuha namin yun. Dito madadala rin namin. Ang goal ko kasi dito is maraming taong matulungang mahirap
And yung iiwanan kong legacy dito is yung lumaking grupo ko na pasalamat yung mga tao dahil sa akin. At yung mga Ribig, thank you sa ka na ngayon. Di ba? Yung, yun eh. No? May family ako, which is, syempre, first sila. And kasi, hindi man nila gawin yung negosyo to, kahit para sa kanila, pero may mga pamangkin na ako dito, member, hinihintay ko lang naman. Syempre, hindi ko naman sila hayaan na hindi rin makasama sa negosyo kasi sila yung magmamana nito eh. Naiyak ako, sorry guys, no? Kasi malalim talaga yung deepest why ko, hindi lang sa family. As sa mga taong matutulungan ko sa business. I hope ganun din kayo. Kasi mostly talaga, lagi ko naisip ibang tao eh. Yung makatulong sa health. Yes, kasi ang sarap po gawin yung negosyo pag thank you Lord, cancer-free na, no? Okay na yung health ko. Thank you, Maribik. Yun, ang sarap. No, kasi yung income naman, given na ni Lord eh. Wala tayong magagawa. Si Lord kasi yun eh. Gumawa nun, hindi ako eh. Si Lord eh. Yung nagbigay sa akin. So, sorry. Ayan. No? And, yan, iiwanan ko kayo ng verse. Tapos na tayo. Start na tayo ng question and answer, no? With man, this is impossible. But with God, all things are possible, no? Sa atin, imposible. Sabi ko, imposible kaya itong mangyari sa akin. So, posible. Basta kasama natin si Lord, huwag natin kakalimutan, mahirapan ka, depressed ka. So, dito sa business naman, kung saan nahihirapan ka na, big sabihin, yun na, simula na yun, na ibibigay sa'yo ni Lord yung unti-unting tao. No? Kaya tayo, nakakabuild na tayo ng mga tao, unti-unti. Hindi ko man sila dito nakasama sa slide ko, no? Meron na tayong, rin tayong leaders malapit na mag-million. Sapphire Elite Executive na rin, no, na nakakasama na rin sa top, no, talagang kung ano ako, yung nakakapapain din everyday, may malupit din akong leader na gano'n, no. So, ayan, tapos na tayo. Thank you so much sa time. God bless and see you at the top, no. My name is Maribik Ducosin, Agent of Hope, na pwede rin tumulong sa team nyo, no. Anytime naman makausap niyo ako, basta hindi naman ako busy sa office. Sabi ko nga sa inyo, matulungin akong tao, mabait akong tao, mapagbigay sa mga tips, no? Yan lang. Thank you so much, Sen. Means at least suffer ka na din and car achiever, ano po yung mapapayo mo po sa amin na hindi pa suffer tapos hindi pa car achiever, ano yung mapapayo mo sa amin, paano namin ma-hit yung ating mga goals? Yun lang po, Means. Yes. Okay, syempre, no, kung wala ka pang leader sa sarili mo pa lang yan, tawin mo. Everyday labas ka, hanap kang kausap, no? Syempre, kung hindi mo pa lahat nakakausap yung warm market mo, baka makuha mo sila, no? Talagang sariling effort yan, no? Effort mo talaga yan. Wala ka pang grupo, no? Kaya mo naman talagang i-hit kung gusto mo. Kailangan lang talagang bigyan mo ng oras. Sipagan mo, no? Dito naman, pagka masipag ka, nakikita ni Lord yung effort mo, hindi mo makuha isa, dalawa, pangatlong hit, makukuha mo yan. Siyempre dito naman, no, hindi tayo binigyan ni mentor na, Ate Maribik, maglabas ka na ng sakit. Yes, mentor kasi tayo eh. Sige, mens. No, wala naman talaga akong no panda. Ay, pero may pandown tayo, no? Sabi nga ni mentor, pag kaya mo, na-stretch tayo. Kasi yung pambayad, stretch eh. Kailangan mo lang i-stretch yung ginagawa mo. Kailangan mo lang baguhin. Kung dati yung action mo is kulang, dagdagan mo. Kung dati 8 hours, ginagawa mo lang, pa-banjing-banjing ka, no? Pa-relax-relax pa, hindi mo ginagawa, hindi mo binibigay yung best mo. Kasi naman, pag binigay mo naman, ibibigay naman sa'yo ni Lord eh. Bayad lahat yung effort mo eh. Kahit nasabihin mong ay kulang pa rin yung effort mo, hindi mo pa rin binibigay yung best mo, wala talaga. Hindi ka bibigyan ni Lord ng tao. Kasi nakikita naman ni Lord eh, kung ano na yung sacrifice mo eh. Sige, bigay ko na anak kasi hirap na hirap ka na eh. Willing ka naman na, deserve ka naman na. Bigay ko na sa'yo. Di ba? So, ganun lang, mens. Kailangan mo lang i-goal ng i-goal. Huwag paulit-ulit kasi hindi naman makukuha talaga ng isahan. No? Talagang kailangan, pag may napay-join ka, push din, tita. Ito lang, dalawa lang naman yung hahanapin mo. O, pakausap ka na sa akin. Tutukan na natin yan. O, pag nag-produce din siya, pag-produce, RQV mo rin yan. No? Sariling kayod mo talaga sa una. E nga, pag nag-hit tayo ng second round, team na natin, di ba? So, ganun kasi, pag may team ka na, support na sa'yo yan, madali na i-hit ang rank up. Talaga. Na, hit lang ng hit.
Try and try, wag sumuko. Kasi pag sumuko ka, yun doon na pala yung process mo, doon na pala bibigyan ni Lord sa'yo, sumuko ka, lugi ka. Parang dito sa business, pag nag-stop ka, nandito ka na, pero sumuko ka, doon na pala yun ibibigay na pala sa'yo ni Lord yung mga leader. Ay, huminto ka. Wala na. Tuloy-tuloy na sana yung proseso mo. Di balik ka na naman ulit sa number one, wala na ulit yung mga natulungan mo. Kaya tuloy-tuloy ka lang talaga. Okay lang mahirapan ka, okay lang mawalan ka, okay lang masero ka. Kasi nandoon na yung proseso eh, unti-unti na eh. No? Risk lagi. Tsaka try and try, whatever it takes. Talaga tayo. Yan, mens. Ayun, no? Thank you so much, Mentor Mariby. And sa mga ano natin. Ayan, mentors, pag-type po dyan yung ating mga question sa ating chat box. Libre lang po yan, wala po yan bayad. Tulitin na natin yung oras natin kay Mentor Marivic kasi minsan lang natin ito makausap. Kasi sobrang busy din tong taong to, no? May tanong si Mentor Michael Maglinaw, Mentor Raymark. Ayan. Thank you so much for sharing your inspiring journey. Congrats po, Mens. Ask ko lang po, paano nyo po exact approach mo po sa mga client? Ano po yung sinasabi mo at ano po yung madalas na objections nila at paano nyo mo po mapapayes yung mga nagno-no? Thank you so much po. Oh, mahirap na tanong, no? Nagno-no, no? Nagno-no na, no? So, ayan, ako talaga sa labas, madalang na ako nare-reject, no? Talagang kinukuha talaga sa akin yung flyers. Approach ko yan. Ilo po, tita. So, pag sa labas ako, ilo po, tita. Ma'am, baka po mayroon po tayong mga health concern na pwedeng makatulong po yung Amazing Pure Organic Barley namin. Eh, isa po to sa maraming natulungan na may sakit, na baka po may kakilala kayo, kaibigan, kamag-anak, na makakatulong din po itong produkto na to, na kilala. At the same time, ito po yung ginagamit ni Miss Maritoni Fernandez, na nakatulong po yung produkto sa kanyang health concern, nagkaroon po siya ng cancer. No? Approach na yung kaagad. Yun yung mga nakakasalubong ko dyan na mabilis, guys, sa labas. No, approach ka agad. Wala nang paligoy-ligoy pa. Kausap. Maliban na lang yung tao nakatambay dyan sa isang lugar, doon ako magra-rapport. Doon ako makikipagkwentuhan. Taga saan po kayo? Ah, saan po kayo dito nag-work? And then, saan po ba dito yung ano, yung CR? Saan po ba dito yung ano, yung mga ganon, yung mga tanong na yon na kailangan makuha mo muna siya the questions. Meron sana ako sa yung pwede rin ma-share. Baka makatulong ako sa family nyo at kakilala na mayroon ding health concern. Kailangan health concern lagi tayo. Huwag nating i-approach yung negosyo, saka natin yan, pag nakausap mo na yan, nagbigay na lang oras, ano ba yan? Ano yung produkto nyo? No? Ano yung produkto nyo na makakatulong pag tinignan niya, syempre may mga benefits. Ito po yung mga natulungan natin na may mga health concern tulad ng diabetes, high blood, baka mayroon din sa family nyo na problema niyan, baka matulungan ng ating Amazing Pure Organic Barley. So, yun na, kwentuhan na, and then add na sa Facebook. No? Kailangan, bago ka umalis doon, nakausap mo yan, add tayo sa Facebook, sis. Marami akong rider, no? Lala mo, rider, na talagang walang pinapalampas. Pag willing yan, add ka agad sa Facebook. Sa labas, ganun din, add mo ko sa Facebook. Siyempre, hindi man sila nag-join ngayon. Tanim kasi sila eh. Hindi naman talaga lahat on the spot, mapapain mo, mapa-oo mo, mapabili mo ng barley. Napapanood ka, nakikita. Biglang magme-message sa'yo, Maribik, pabili ako ng barley. Gusto ko itry sa mami ko. Isa yun. Add mo sa Facebook. Kasi, pag nakikita ka, sasabihin sa'yo, wow, guys, marami ako nag-observe sa akin na nakikita. Paano ba yan, manager? Paano ba yan gagawin? Paano ba yan simulan? Pero dahil walang pera, ito guys yung tips ko sa inyo. Turuan mo paano nung approach, ikaw na rin mismo magturo kasi hindi naman talaga nila alam paano mag-approach. Yung mga nagnuno sa atin, ayaw mo na, wag mo nang pilitin. I-add mo lang sila sa Facebook, add mo ko, pag interested ka, message mo, follow up, kumustahin, kailan mo itry yung Barlisis para matulungan ka sa health concern mo.
Mahal magkasakit. Try mo lang, 1 box, 2 box. Try mo. Pag magandang effect sa'yo, pwede ka magpa-member. Wala kang pera, wala kang puhunan, gawin mo lang, i-share mo rin yung produkto sa mga kakilala mong may sakit. Pwedeng 6 boxes, pwedeng 17 boxes, at the same time, pwede kitang tulungan, paano rin kumita. Hanap ka lang. 10 tao, bintahan natin ng 2 box. Ako nang bahala magpadala ng produkto sa kanila. Ipunin natin para maging member ka. Tulong effect. Tulong system. Marami ako na-join. Down payment, tulong, hindi kaya. Copper, kasi nga walang pera. 1 box, 2 box, binili. Kailangan may stock tayo. No? And kung ngayon na talaga, next na tayo. Marami naman makakausap eh. Mahirap pilitin yon. Basta ikaw, binigay mo yung best mo, hindi mo man yan na-try ngayon, darating yung time, babalik pa rin yan sa'yo. Kailangan mo conversation. Kailangan i-try mo lang to. Makakatulong ito sa'yo. Mahal magkasakit. Mahal ma hospital. Mahal ang barley natin, pero quality, effective, maraming mura. Pero, tanong, matutulungan ba sila sa health? Ani natin yung mura. Mahal daw yung product natin. Quality kasi, effective. Hindi yun yung binabayaran yung quality. Anuhin mo yung mura na hindi naman makakatulong sa cancer patient. Yun yun. Guys, kailangan, pag isang tanong, how much, kailangan tanungin mo anong health concern. Pag sabi niyang ito ang health concern, padala mong testimony. Ito guys, ito sis, natulungan ng barley natin. Pwede mong itry. Kahit 1 box lang to, may effect na to sa'yo. And then, guys, pag nabentahan natin, ipag-pray natin yung client. Lagi. Hindi lang isang beses. Lagi. Ipag-pray. Kasama natin lagi sa prayer sila. Kahit yung mga leaders natin. Effective yun. Powerful lalo yung barley natin. Prayer. No? Hindi man natin maisa-isa lahat ng mga client natin na may sakit. Isama natin palagi. Yes. Powerful kasi pag inquire ay pag ano mo sa kanya, pag chat mo sa kanya, sis, kumusta yung effect ng barley? Anong sasabihin sa'yo? Ang ganda sis ng effect. Ang sarap ng tulog ko. Ang sarap sa pakiramdam. Ibig sabihin, yung prayer mo with barley, good effect. Di ba marami bad effect yung barley sa kanila? Hindi talaga totally nag-e-effect? Meron. Marami. Di ba? Pero mostly maririnig mo. Thank you sis, ang sarap na ng tulog ko. Thank you sis, natulungan ako. Yun guys, no? Wag na natin yung mga nag-no, ano yun mo na, follow up na lang yan. Ganon. Next na tayo. No? Yun ang, naman eh. Ang maganda na share natin sa kanila yung products at the same time. Kung opportunity may gusto nila, walang pera, tulungan mo. Kasi pag nakabenta na yan, next na yan, makakabenta na siya, paulit-ulit niya na magagawa. Doon mo naman makikita yung taong interesado pag nakabenta yan na wala siyang nilabas na puhunan. Ibig sabihin, bigyan mo ng oras yan. Kasi pag nakabenta yan, kaya niya gawin yung negosyo. Na? Marami tayo na pa-join na ganyan. Walang puhunan. Pero dahil willing tayong tulungan sila, gagawin talaga nila yung negosyo. Ayun, thank you so much, Mentor Maribik. Tama po si Mentor Maribik, no? Kung ano yung gusto mong tulungan, dapat ipag-pray mo din para sila bumalik sa iyo. And ang ganda kasi sa pakiramdam kapag nagti-thank you sila, pag gumaling na sila sa kanilang health problem. And Mentor Maribik, meron pang isang question po dito from Mentor Erlinda. Miss, ask ko lang ano po yung nakalagay sa flyers nyo? Product po ba o mga testimony? Ano po yung effective na dapat nandun sa flyers? Yung flyers namin maliit pero nandoon yung ibang benefits, yung mga sakit, ilagay nyo doon, yung mga sakit na natulungan no, ng barley natin. Tapos may product, may mga ambassador. No, kasi kailangan nila makita yung sakit na natulungan. 'Di ba? Pag wala ka lang picture lang, ano ba yun? 'Di ba? So benefits ng barley, pag nakalagay doon, lahat ng mga sakit na tulungan, makikita nila, uy, meron ditong sakit na diabetes, sa katulad ko ah.
no? Merong arthritis, merong bukol, no? Lahat doon ilagay nyo. No? Kasi importante yun pagkita niya na mayroon siyang katulad na ganun, mapapa-inquire sa'yo, mapapabili. Pwedeng itry ka agad yung products. No? Yun, Mens. Ayun, thank you so much, Mens. Meron din pa isa pang tanong from Mentor Sherwin naman. Mens, thanks. Ramdam ko yung power mo, signal number 5. Actually, ang ang dati mong sa amin, ano po yung advice mo sa mga bago para mabilis sila mag-grow sa ating negosyo? By Mentor Sherwin Mens. Okay, okay. Sa mga bago dito, no, mga bago, nagtatrabaho pa, no, FW, no, na bago talaga, kailangan mo aralin talaga yung negosyo. Practice every day, no? Labas ka, approach ka, aralin mo yung approach. Importante yan. Mamaster mo yan. IBP, no? Presentation. Kasi ako, nakakapapiin ako kahit walang presentation. No? Tawag lang, kaya natin magpapiin. No? So, aralin mo yan. Mamaster mo kasi yan paulit-ulit. Lahat, benefits. Maritoni Fernandez, no? Packages. Madali mo na. Just for you. Give me 5. Madali. Pag sa ulado mo, gawin yung business pa ulit-ulit. Training is very important. Everyday ka mag-connect kay mentor. Means, uh, ano ba yung kulang ko? Ikaw mismo mag-insist sa sarili mo. Means, tama ba yung ginagawa kong approach? I-try mo rin. Huwag ka mahiya, makinig si mentor dyan sa harap niya. Means, ito yung approach na ginagawa ko. Ano ba yung dapat kong i-improve sa sarili ko, sa pag-a-approach? Ano ba yung dapat kong baguhin? Lagi ka magtanong. Lagi ka kay mentor. Mens, tama ba itong presentation ko na ginagawa? Ano pa ba yung i-correct? Ganun ako kay Mentor Arlene. Mens, ano yung mali ko? Pag closing ako, pagka ako ay IBP presentation, mens, ano yung kulang ko? Ano yung babaguhin ko? No? And tama ba mens yung presentation ko? So pag kinorek ka ng mentor, be grateful, wag magagalit, wag magtatampo, kasi sa ikaw gugrow mo yon. Every day, gagawin mo yung prospecting, inviting, add friends. No, ako marami na akong napapa-add sa page, no? Sa ads ko kasi talagang client yun, ina-add ko talaga. Pag hindi nag-add, hindi. At the same time, mag-a-add ka pa rin. Kasi mga na-add ko, no, from US yun, na-add ko siya, no? OFW siya doon, no? Siyempre, rapport, kwentuhan pa lang, no? Kwentuhan pa lang kami. So, tanim yun. No, magugulat ka na lang yan. Siyempre, magme-message sa'yo, ano yung product mo, product approach pa lang tayo, no? Na pwede mong itry sa family mo. Kailangan family kasama, itry mo sa mga anak mo, kahit walang sakit, pwede mong pabarlihin yan. Huwag nang hayaan pang hintayin magkasakit bago natin inumin yung barley. Kailangan family, buo, makain mo ng barley. Kailangan lagi pag may mag-i-inquire sa'yo, hindi lang yung may sakit yung mapainom mo, buong family. Kasi syempre, a-avail na yan ng package, no? Package, personal use, business, at the same time, sis, kung personal use lang, gastos lang din kasi. Di ba? Gastos yan kung iinom ang buong family, ilan? Kaagad kayo. Why not gawin nating negosyo? Ito, isama lang natin. Extra income. Wala namang mawawala sa'yo, sis. Eh. If ever may nagtanong sa'yo, sis, nag-post ka, nag-my day ka, nakita sa post mo, barley, napatanong sa'yo, ano yan? Di ba? Mapapaisip yan, member. Oh, chika na. Aggressive ka agad. No, kailangan aggressive tayo palagi. Huwag mo nang palampasin bukas na tayo mag-usap. No? Kailangan. Pag lalo na pag sa labas ka, kailangan aggressive ka. May katabi ka dyan. Iniisip mo lagi, baka ma-reject ako. Wag na. Kailangan pagkatabi mo yan, isip mo, bibili ito or mag-join, mapaad mo sa Facebook mo. Kasi pag napaad mo yan, tanim. Either hindi mo siya bibili right now, nakita niyang barley mo, nag-post ka, nag-my day ka, nagtanong, sis, may sakit kasi nanay ko eh. May sakit yung anak ko, may cancer. Tatanong ba yan? Mag-i-inquire ba yan? Nasulat mo. Benefits ng barley. Natulungan ng barley. Nag-post kang cancer patient. Cancer pala yung nakakita sa'yo. Nag-inquire na. Usap na tayo. Benta na yun. Either sabihin niyang try ko muna 3 bucks, benta ka. After 3 bucks, magpa-member ka na sis. Ganun eh. Huwag mo nang paulit-ulit bentahan. Member na. Kasi hahanap yan ng ibang taong may mag-approach sa kanila. Kailangan
1 box, 2 box, mapatry, naging magandang effect, pa-member agad. Usap ka agad. O, pag sinabi niya interested ako sa business, latagan mo na. Di ba? Ganun. Mabilis tayo. Mm. Yan lang, Mens. Ayan. Madaming question, Mens. Meron pa follow up and thank you so much, Mentor Marivic, sa time mo, no? Parang Mentor Maglinaw din. Mens, isa pa po, hehe. Tapos, pwede malaman ang sample ads niyo po, yung content, wordings, photo, or video po. Thank you po. Ayun, alam niyo, napakaswerte ko, bless ko kay Mentor Harleen, dalawa kami sa video, no? So, ayan, yung video sa office, no? Kasi ang content nun ay unang-una, natulungan sa health. No, pakilala ako, my name is Marivic Ducusin, isa po sa legit distributor, Mentor Harleen, no? And then, mga natulungan sa health, ito yung ginamit ni Miss Maritoni Fernandez, no? Mga natulungan sakit, no? Isa ako sa OFW, na isa rin sa nakatulong sa health ko, at the same time, opportunity side na nandito na ako sa Pilipinas, na nakatulong sa akin, kumita ako dito, no, sa negosyo na to. And kung ikaw OFW, empleyado, estudyante, mami, pwede mo rin gawin to in part-time. No? Kung pagod ka na sa trabaho mo, no? Gusto mo rin gawin yung negosyo na sa bahay ka lang, pwede mo rin tong gawin. Yun yung content nun. Di ba? Importante naman, health. Yun, nabanggit mo doon sa loob noon, no? Gusto mo rin na extra income, sama mo. Kasi, at saka yung ano, paano maging distributor, maka-avail ng 50% discount lifetime at the same time, pwedeng pagkakitaan. No? Content natin yan. Lagyan natin. Yes. Sa ads. Yun. Thank you so much, Mentor Marivic. Tama po yun si Mentor Marivic. And maganda, meron din po tayong mga health concern. And sabi ni Mentor Ikay, personal testimony. And last na comments, yung question ni Mentor Ikay po. Thank you so much, Mens. Ano po yung reason bakit di kayo nag-quit? Ano po yung bagay na ayaw mo na maulit experience as OFW? Yes. Wow, good questions, no? So, ang iniisip ko, pag nag-quit ako, balik ako doon sa amin. Wala namang pagkakitaan doon eh. Mag-work ako, sinong tatanggap sa akin? Babalik ako sa ibang bansa, may edad na ako. Marami na akong nararamdaman. Ang hirap sa ibang bansa, ang hirap magtrabaho, yung sahod ko. Magkano lang ang sahod sa empleyado? Kulang pa. Eh, syempre tayo may needs, may sakit. Pag kumuwit ako sa barley, hindi na ako makakainom. Yung kita ko ng isang linggo, isang araw, pag nakabenta ako ng barley, buong maghapon, pagtatrabahuan ko as OFW, as empleyado. Eh, kaya ko magbenta ng isang araw ng isa, dalawa, tatlong box, which is 1.5 yun. Bakit ako susuko na ang laki nung kinikita ko, magtatrabaho ako, magkano sahod ng empleyado doon sa amin? 400 pesos, 500 pesos, 8 hours ako, pamasahe ko magkano, pagkain ko magkano, may bills ako. Yung sahod ko, hindi kasya. Hawak ng oras ko, wala akong boss. Kahit anong oras, saan ako pumunta, dala-dala ko yung negosyo ko. Pwede akong mag-alok, pwede akong kumita ng 500 pesos to 1,000 to 3,000. Nasa labas ako. May cellphone ako, no? Na nagpapaikot ng negosyo. Ikaw, empleyado ka ngayon, okay yan. Part-time mo si I am Worldwide, bigyan mong oras, 3 hours to 5 hours, ang daming oras. Pagising sa umaga, pwede ka na mag-post, pwede ka nang simulan, pwede ka nang kumausap ng tao, pagising mo pa lang. After ng work, pwede mo siyang gawing part-time. And after that, limitan mo yung trabaho mo. Maliit naman yung sinasahod ko, hanggang kailan ako pa dito mag-stay. No? 2 years, 3 years, kaya ko naman kumita yung 1,000 eh. Sa product pa lang benta, paano pa yung napapajoin ko? Extra income ko na yun. Eh kumikita ako sa portal ko ng 54 to 100. Eh bakit ako magkukwit? Bakit ako susuko? Eh ang bills ko ngayon nasa 60 to 70. Ang hirap wala naman tumutulong na sa akin, sarili ko na lang. Paano ko to kikitain? Paano ko babayaran yung bills ko? Hindi ako kakain, hindi ako ano, di ba? Paano ako diskarte? Kailangan mo dumiskarte. Stretch yung sarili mo. Yung dating hayahay ka, patulog-tulog, pagising ng tanghali.
walang bills, walang gagawin, pwede. Pero ngayon, kung gusto mo magka-resulta, gusto mo mag-rank up, gusto mo kumita ng hundreds, gumising maaga, gawin negosyo consistent, atin ang training, lagi sama kay mentor, sama ka sa apoy, wag doon sa walang apoy kasi doon mapapalayo ka. Comfort zone 'yon. Layuan mo 'yon. Yung mga taong negative. Sama ka sa mga positive na tao. No, may trabaho ka, okay yan, walang problema. Simulan mo na habang nagtatrabaho ka. Kasi darating yung time, iiwanan mo yung work mo. Work lang yan. Huwag kang manghinayang. Malaking sahod mo dyan, okay lang. Mas malaking kikitain mo sa worldwide after 5 years. Consistent na ginagawa mo to. Huwag mong panghinayangan. As OFW, kumikita ka pa ng malaki, okay, go. Bigyan ng timeline. 2 years lang, 3 years. For good na ako. Kung hindi ka naman talaga dyan citizen sa ibang bansa, o dyan mo atawin. Kung citizen ka sa ibang bansa, okay naman. Kung gusto mo dyan ka mag-build. Darating yung time kasi tatanda tayo sa ibang bansa, 60, 70, may pension ka nga. Pero hindi ka na nakakapagtrabaho nun. Hanggang doon ka lang aasa. Di ba? No? Pero dito sa Pilipinas, may mga anak ka, may apo, pamanahan mo yon, sa kanila magbe-benefits. Nakita niyo yung sobrang ganda, Mentor Ikay, resultado. Di ba? Hayahay na, kasama yung family. Na-abroad niya, napapasyal niya. Lahat nagagawa niya. 5 years, nakuha ang pangarap. Ano yung mangyayari sa atin? In 5 years, tuloy-tuloy na ginagawa mo, hindi man si Mentor Ikay, darating yung time mo. Next tayo doon. Kasi marami nang nabagong buhay. Marami na naging milyonaryo. Marami nang umasenso. Bata, matanda, walang pinili. Kaya wala ditong magaling, matalino. Masipag ka lang, patient, wag laging maiinis. Malayo sa yung negosyo. Lagi kang bad trip, pagising pa lang sa umaga, inis ka na. Malayo ang grasya sa iyo. Be grateful palagi. Thank you Lord ka kahit mayroong pagsubok. Lord, thank you sa stress. Thank you sa bills. Alam mo, minsan nawalan din ako. Pero sabi ko, Lord, ikaw yun eh. Ikaw yung magbibigay. Pinibigay niya. Hindi ko pinatay yung ads ko. 300. Start yan, no? 1 year na mahigit siguro. Kasi nag-start ako 1 year na mahigit, no? Na 2 years ako noon. Hindi ko naman yan in-start ng 900. 300. Nire-risk ko lang. Lumalaban lang ako. Nagsusugal lang ako. Hindi naman siya nag-stop. Until now, thank you Lord. Kasi pinagpipray ko din siya. No? Talagang hindi yan nawawala ng pain. No? Nagpapasib na nga ako doon sa mga leader ko kasi nakapi nila ako eh. Copy mentor naman talaga, ituro mo lang, susunod din naman talaga sila sa yapak mo, no? Yan ang kagandahan nito, hindi mo mag-isa gagawin, nandyan sila. Yung mga mentors natin, support din si Mentor Harley, no? Talagang, syempre, pag yung effort mo, binigay mo, yung mentor mo support sa'yo, sinong passive income? Mentor. Mentor Harley. Kung nagsisi ba siya, na isa ako sa nabunot niyang alas na malupit, no? Na talagang, hindi naman talaga, syempre, given na siya, no? Syempre, sabi nga, kaya supportive sa akin si Mentor Harley, no? Lahat na incentive yan, binibigay sa akin. Kasi alam niya ako yung may pinakamalaking grupo sa team niya na talaga ang Ate Maribik. No, kahit sinasabihan ako niya, dominante, pag sinabi niya Ate Maribik. Ako naman, ang kagandahan sa akin, kahit masakit na salita yung tinatanggap ko, na-hurt ako pero hindi ko pinapatalampas ng bukas. Na hanggang bukas, kukwit ako dahil lang sa ganun. Hindi. Sabi ko, thank you, mens. No? Lahat tayo may attitude tayo, nasasaktan tayo. Pero pag tinanim mo sa loob mo yan, hindi ka, ikaw ang susuko eh. Sabi ko, pag inisip ko to magkukwit ako, sinabihan niya ako ng masakit, na which is para sa akin din naman. Pwede ako mag-quit anytime. Kung ano ako, kung sensitive ako. Pero sabi ko, hindi. Kailangan kong tanggapin. Kasi, ano yan eh, para sa ikagugrow ko yun eh. Kailangan natin maging tanggapin. Kahit masakit yan, sabihin mo, mens. Minsan nagsorry, di ba, mens? Ay, ate Marie, sorry. Yung mga gano'n. Yung, siyempre, tayo-tao lang naman eh. No, tao lang tayo na minsan hindi rin tayo nakakapagsalita ng perfect. Tao lang tayo. Di ba? Na sometimes nakakasakit tayo na hindi natin alam. No? Na syempre na nare-realize din natin. Na alam mo yung
pero bless tayo sa mga yun. Kasi para sa atin yun. Kaya ako, hindi ako mapalatanin. No, tinatawanan ko lang. Yung client ko nga, sabi niya sa akin, baka nagalit sa akin yung kausap ko. Sabi ni Mentor Harleen, wala yung pakialam kung nagalit ka o ano ka, basta siya nakituloy na makipag-communicate. Oh, ganun ako. Wala akong pakialam. Galit si client, pero kahit galit ang client, kailangan mo pakisamahan yun. Doon ka naman niya makikita, yung bait pala nun, no? Kahit na sinupladahan mo rin, siya pa rin yung ano sa'yo. Ganon kasi yun eh. Mararamdaman kasi ni client eh. No? Na ikaw pa rin yung humble down. Humble down tayo palagi. Kasi doon ka naman talaga i-bless ni Lord pag humble down ka. Mahirap maging mataas. No? Bless yung mga humble down. No? Lagi tayo niyan. Kahit na sabing mataas na tayo, humble down pa rin. No? Ano yung resulta mo? Huwag kang maging, huwag maging mataas. Huwag maging malaking ulo. Kailangan humble down tayo. And thank you Lord tayo palagi. Yan yung pinaka-important talaga. Yan lang, mens. Ayan, last na mens. And mens, paano mo po makukumbinsi ang anak ko painumin ng grandson ko ng barley? Grandson. Oo. Kasi Paa ayaw na sa doktor niya naniniwala. paano? Paano pa inumin ng barley? Makukumbinsi daw mens. Yung anak na which is mm, Painumin ng barley. start with the family, no? Start with the family na inumin yung ano natin. May sakit ba yon or laging nasa doktor, no? No? Na kapag ganon, siyempre si mommy explain niya yung benefits ng barley. Ano yung may tutulong. Okay naman sa doktor, pero yung effect kasi ng gamot, or siyempre sasabihin ng doktor sa'yo, is laging doktor naman talaga ang lapitan natin. Pero ito kasi yung benefits na may bibigay sa'yo ng barley natin na kapag tinry mo to at umiinom ka ng gamot, anong effect ng gamot pag once ininom natin yan, which is wala namang gumagaling talaga anak sa gamot na iniinom natin. Kinokontrol niya lang. Pero yung side effect ng gamot na ibibigay sa iyo anak, na pwedeng sirain, yung bato mo, yung atay mo, no? Yung kidney mo, di ba na pag nasira na anak sa kaiinom mo ng gamot na hindi ka naman gumagaling, which is ang barley naman, na marami na tayong natulungan, tulad nito, nakatulad na case mo rin na natulungan ng barley, why not itry mo anong effect sa'yo ng barley? Okay, ipagsabay mo lang. Umiinom ka ng gamot, ipagsabay mo yung barley, nakita mo magandang effect. O try and try. Kasi anak, ito naman, nakita ko naman na magandang effect sa akin. Ikaw mismo, uminom ng barley, mami ka. Ito anak, yung sakit ko na ngayon, binigay sa akin, malakas yung katawan ko, masarap sa pakiramdam. Why not itry mo lang? Wala namang mawawala sa atin. Marami na kasi kaming natulungan na may sakit, anak, na katulad mo. Ito, oh, itry mo lang. Hindi ko naman sinabing, hindi ka magpa-check up. Hindi mo, wag kang uminom ng gamot. Itry mo lang yung product natin. Wala namang mawawala. Baka ito yung makatulong sa'yo. Please mo, patry. No? Okay lang yung gamot. Makinig sa doktor. Itry mo lang to. Product. Kasi hindi mo alam kung anong effect. Observe in 1 month. Di makita niya yung effect. Tuloy-tuloy na yan.